Iba't ibang usapin ang ibinahagi naman ng Department of Education sa nangyaring pagdinig kahapon sa Committee on Basic Education and Culture. Kabilang na nga rito ay ang pagtugon sa kakulangan sa classroom, paglipat ng bidding power at marami pang iba. Ang detalye alamin natin sa report ni Faith Santiago. Sa naganap na organizational meeting ng Committee on Basic Education and Culture sa pangunguna ni Pasig City Representative Roman T. Romulo, tinalakay ang mga detalye ukol sa mga plano, programa, deliverables at ibang datos para sa school year 2025 hanggang 2026. Sa pagsisimula ng pagpupulong, nagbalik tanaw ang komite sa mga ipinasang panukala ng mga nagdaang administrasyon na nagsilbi rin pundasyon ng pagdinig. Isa sa naging tampok sa hearing ang issue hinggil sa classroom congestion, kung saan meron pang backlog na higit 160,000 classrooms. Ayon sa DepEd, ginagawa nila ang lahat ng paraan para matugunan ito, kagaya na lang ng pagtingin sa existing properties at pag-lease ng private classrooms sa mga lugar na nakakaranas ng classroom shortages. Proceed with greater flexibility. Ang ating pong kalihim ay nagsabi na dapat ay merong flexibility ang department para ma-involve ang ating mga LGUs para po madagdagan ang tsansa ng ating mga nasa kindergarten, grades 1, 2, 3 na maibigay din sa partnership through voucher program with the private schools. Kinwestiyon naman ni Representative Romulo kung bakit ililipat ng DepEd ang bidding power mula sa Department of Public Works and Highways sa Public-Private Partnership Center of the Philippines o PPP. Reducing the prices, saan siya papasok doon? Ayan ho, sa implementation, mabantayan ho namin maigi yung pagpapatayo ng mga private entities, hindi lang ho DPWH yung nag-oorganisa at nagbabantay ho sa pagpapatayo. So ang difference lang ay in addition to the DPWH, ay kayo pero dapat ginagawa niyo na ngayon yun, di ba? Pero yun lang talaga ang difference. Ang sinasabi lang ninyo, masugid ninyong gagawin ang dapat niyo nang ginagawa. Yes, Binigyang linaw rin sa pagpupulong kung ano ang magiging prioridad sa paglalaan ng budget sa sektor ng edukasyon. At isa na nga dito ang pagpapatayo ng classrooms, kabilang na dito ang paggagamitan ng SEF o Special Education Fund. Sa ngayon ay pinasusumite ng komite ang Department of Education ng roadmap para sa inclusive education at school map para matugunan ang classroom shortages sa bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.